Patapos na ang 2023 pero may humabol pa na sobrang lupit na entry-level smartphone galing sa Tecno. Sa halagang 7,500 or 6,200 pesos only pag mayroon kayong bigating voucher sa Shopee, makukuha mo na yung Tecno Spark 20 Pro. Ngayon pag-usapan natin yung ilan sa mga reasons bakit dapat mo siyang ilagay sa radar mo as one of the best entry-level smartphones. Una is meron siyang 108 megapixel ultra sensing main camera. Naka-Helio G99 yung kanyang processor with 8GB of RAM and 256GB na internal storage. And pwede nyo pa siya lagyan ng extended storage up to 9GB. Meron siyang 6.78 inches IPS LCD display and meron pa siyang 120Hz na refresh rate. Dagdag nyo pa dito, meron siyang 5,000 mAh na battery with up to 33 watts of fast charging. Ulitin ko lang guys ha, 7.5 lang siya and 6,200 pag may bigating voucher. Sulit ba? Mas pag-usapan pa natin. Calling out Mayday. Start muna natin dito sa pag-unbox. Orange and white yung team ni Tecno para dito sa Spark 20 Pro. Nakalagay dito sa baba yung G99 processor, 108 megapixel main camera, and 32 megapixel glowing selfie. And NFC na rin siya. Yung variant din na hawak ko dito is may 256GB na storage and 16GB na RAM. Curious din ako dito sa stereo dual speaker, 400% big volume. So gaano kaya talaga kalakas yan? Susubukan natin. Upon opening the box, nandito na agad yung ating Tecno Spark 20 Pro and nakalagay din dito yung ilan sa mga basic specs ng ating cellphone. Kasama din dito sa loob syempre yung ilang paperworks, documentations, and warranty. Nandito rin syempre yung kanyang clear na jelly case, yung 33 watts na charging brick, SIM ejector pin, and syempre normal na talaga dapat even for an entry-level phone, USB Type-C cable. So yung variant na meron ako dito is yung Moonlit Black. Personally, favorite color ko is black, pero pagdating dito, parang mas pipiliin ko yung Sunset Blush. Kayo, sa tingin nyo, ano pinakamaganda? Sa right side, nandito yung kanyang power button at yung volume rockers. Sa left side naman, nandito yung kanyang SIM card slot na may micro SD card slot din. Sa baba naman, nandito yung kanyang speaker, USB Type-C port, mic, and good thing din na meron siyang headphone jack. And lastly, sa taas, nandito yung isa pa niyang speaker. Now, upon seeing the phone, siguro ang pinakakapansin-pansin dito is yung tatlong napakalaking camera modules na may pagka-similar talaga sa iPhone. And pagdating naman sa kanyang protection, meron siyang glass front, plastic back, and plastic frame na may IP53 dust and splash resistant. And pagdating naman sa kanyang bezels, yung top and yung sides niya is medyo mas makapal lang ng konti compared sa mga other phones na meron tayo. Pero pagdating dito sa chin, ito yung mapapansin nyo talaga na may pagkakapalan talaga. Pero again, para sa presyo niya, pwedeng-pwede na yan. Siguro ang pinaka magiging competition lang nitong Tecno Spark 20 Pro pagdating sa specs and design, siguro yung Infinix Hot 40 Pro. Now, punta naman tayo dito sa kanyang software side. Naka iOS version 13.5 na siya on top of Android 13. And so far, nagustuhan ko din dito yung kanyang customizations kasi so far, sobrang dami niyang magagandang themes na available na magamit na libre lang. And meron pa siya ditong AI wallpaper generator. Ibig sabihin, maglalagay lang kayo ng kahit anong description na gusto nyo as your wallpaper. Then bahala na yung AI na gumawa ng wallpaper na dinescribe mo. Now, going dito sa display, meron siyang 6.78 inches IPS LCD display na capable up to 120Hz na refresh rate. And yes guys, syempre Full HD Plus na rin yung kanyang display. Ibig sabihin, naka 1080p by 2460p yung kanyang screen resolution. So yes, hindi siya AMOLED, pero still, sobrang ganda pa rin ng kanyang screen for an IPS LCD na display. Also, dahil naka Widevine level 1 yung ating security level dito sa Tecno Spark 20 Pro, ibig sabihin pwedeng-pwede tayo ditong manood ng mga HD content sa Netflix at other applications. And lastly, nandito yung kanyang not so big pero not so small din na punch hole. Pero, meron niyang magandang function. By using the dynamic port feature na makikita nyo dito sa special functions, magiging para siyang dynamic island ng iPhone na nagkakaroon ng display effect every time na nagfe-face unlock tayo, pag may background call, charging animation, pag 100% na yung battery mo, or pag lowbat na yung battery mo. Ito naman ngayon yung sample audio gamit yung stereo dual speaker nitong Tecno Spark 20 Pro.
Going naman dito sa performance ng Tecno Spark 20 Pro, nakakuha siya ng 425,195 Antutu benchmark points. Yun nga lang, supported lang ang up to 5 fingers pagdating sa multi-touch. Pagdating naman dito sa Geekbench, nakakuha tayo ng 745 single core score and 2022 na multi-core score. And also meron tayo ditong 99.7% stability sa Wildlife Extreme Stress Test na nakakuha ng best loop score na 351 with lowest loop score na 350 lang. So sobrang liit ng kanyang difference. Ibig sabihin, by paper or by benchmark, maganda yung magiging performance nitong Tecno Spark 20 Pro. Also, napatunayan ko din siya kasi tinemperature check ko siya before ako mag-start dito sa Antutu. So, meron tayong 26.8 pa sa ating starting point. And pagkatapos lang ng test, after temperature check, nakakuha lang siya ng 29.4 na temperature. And after 3 minutes lang, wala na masyadong pahinga, nagretest ako dito sa 3D Mark, which is meron siyang 29 na starting point. Then, meron tayo dito naman na 29.1 sa likod. And right after the test lang, ito yung increase niya in temperature sa harap. Then, ito naman sa likod. So, ibig sabihin nito guys, wala ko nakikita ang overheating problem dito sa Tecno Spark 20 Pro. So, pwede kayo dito maglaro ng matagalan, lalo na kung heavy gamer ka na talagang ilang hours ka na naglalaro sa phone, siguradong matutuwa ka dito. And mas mapapatunayan pa siya dito sa ating CPU throttling test. So, makikita nyo almost sa buong 15 minutes, stable na stable siya, buong time is color green lang siya. So, expect nyo na magkakaroon kayo ng smooth experience dito sa Tecno Spark 20 Pro. Now, punta na tayo dito sa gaming. So dito sa Mobile Legends, meron siyang super na frame rate and ultra graphics. So throughout the game, wala naman ako na-experience na kahit anong lag or frame drop. Even sobrang daming nangyayari sa screen like may flash, may mga skills, may mga effects. Lahat yun kinakaya naman ng phone. And oo nga pala, munti ko makalimutan, meron pala siyang 270Hz na touch sampling rate. O sobrang good news yun kung competitive ka sa mga games kagaya ng Mobile Legends, Call of Duty, or Wild Rift. And speaking of Call of Duty, meron lang tayo ditong graphic quality na medium and yung frame rate natin pwede lang up to high. So far so good naman siya sa akin. Wala naman akong na-experience na sobrang heavy na paglalag or sobrang bibigat na mga frame drop. Siguro paminsan-minsan may mga sobrang liliit na lang na FPS drops na halos di mo na napapansin. Pero overall, very playable yung Call of Duty Mobile. Siguro ang medyo madidisappoint lang dito is yung mga gyro users kasi napansin ko siya kalagitnaan ng game nung nagtry akong gumamit ng gyro is may pagka-delay siya as you can see sa video. So akala ko noong una nagloko lang, nagbug lang or something. So ginawa ko, nag-exit muna ako ng game tapos nag-reopen ako, tinry ko ulit sa practice. Pero as you can see guys, meron talaga siyang delay sa gyroscope. So next na tinry ko agad is yung Farlight. So dito ang maximum na graphic quality na pwede nyong gawin is HDR. Yung frame rate is extreme. Then yung resolution is high. Yun nga lang makikita nyo sa gantong klaseng settings, even sa training, sobrang nabibigatan, sobrang nahihirapan yung phone natin. Umaabot lang ng 20 to 30 yung FPS natin tapos hindi pa stable, which is sobrang hirap kasi crucial ang FPS sa mga FPS games. So ito yung pinakamataas na settings na pwede natin gawin na still very playable. Balance lang yung graphic quality, then extreme frame rate, then medium yung resolution. So sa ganitong settings is umaabot na tayo ng 60 FPS but still nare-retain yung graphics na maganda na gusto natin. Pero of course, kung gusto nyo na maging mas smooth pa or mas maganda pa yung FPS ninyo, pwede nyo naman babaan pa yung graphic quality. Pero so far, sa settings na ginamit ko, smooth naman yung experience ko. Wala din masyadong frame drop kagaya ng Call of Duty, very playable. And kagaya kanina, kung meron mang FPS drops, halos hindi mo na napapansin. Yun nga lang, katulad kanina sa Call of Duty Mobile, same problem, yung gyroscope natin is may pagka-delay talaga. Pero kung hindi ka naman totally a gyroscope user kagaya ko, is wala ka magiging problema dito. Next game naman natin is Honkai Star Rail. So default settings niya is naka-low at 30 FPS. So ang lagi ko lang naman ginagawa sa Honkai Star Rail at sa Genshin Impact is yung default settings niya plus nilalagay ko lang sa 60 FPS. So hindi ako masyadong naglalaro nito Honkai Star Rail, pero based dito sa trial na ginawa ko, is okay naman yung performance niya. Hindi rin naman ako masyado nagkaroon ng frame drop. Kaya naman pasadong pasado siya para sa akin. And para sa last game natin, Genshin Impact, ang recommended settings niya by default is naka lowest.
Pero sabi ko nga ilalagay lang natin siya sa 60 FPS. And ang masasabi ko lang dito, sa open world, hindi man siya 100% na totally super smooth, pero very very playable siya. May mga mapapansin lang din talaga kayo ng mga FPS drops, pero not to the point naman na magka-crash or magfa-force close yung game. As in, very minor lang siya. And remember na entry level phone lang naman yung gamit natin, kaya naman talagang katanggap-tanggap yung ganitong klaseng performance. And nagtry pa ako ng konting emulators like God of War 1 using Aether SX2, and makikita nyo umaabot pa siya ng 60 FPS dito sa game. And even dito sa Tekken 5, solid 60 FPS pa rin yung ating performance dito sa ating Tecno Spark 20 Pro. Ngayon naman punta tayo dito sa kanyang camera. Na nabanggit ko kanina na may pagka-similar talaga sa iPhone 11 Pro pataas yung kanyang camera modules. So ito yung full specs ng kanyang camera, both main camera and selfie camera based sa GSM Arena. So on paper, sobrang ganda niya talaga lalo na 108 megapixels. Pero syempre, iba pa rin talaga yung actual photos and video. So ito yung mga actual sample shots na nakuhanan ko gamit tong Tecno Spark 20 Pro. So to be fair lang, sobrang usable and maganda siya lalo na pag mga outdoor shots yung kinukuhanan mo. And napansin ko rin hindi rin naman siya over-filtered kagaya ng mga ibang budget phones na pwede mong mabili. So ito naman yung kanyang zoom capability at 1 times, 5 times, and 10 times. So ang ginamit ko dito is yung 108 megapixel mode niya. So even at 108 megapixel, nakikita nyo na medyo nag-i-struggle na talaga siya pag once na zinuzoom na natin yung ating mga photos. And ito naman yung mga sample shots natin at low light. Ito naman is outdoor and indoor shots using the selfie camera. Ito naman yung sample video sa labas using 2K at 30 FPS sa main camera. Something to take note of din pala, since entry level phone lang itong Tecno Spark 20 Pro is wala din pala siyang stabilizer. So ito yung video and sound quality ng ating selfie camera using 2K at 30 FPS. So ayan. So ito naman ngayon yung video and sound quality using ulit 2K at 30 FPS pero this time sa main camera. Also pala, low light lang yung gamit natin dito sa kwarto. Now, balikan natin yung presyo niya na 7,499 pesos and 6,299 pesos naman pag meron kang bigating voucher. So para sa akin guys personally, sulit siya. Lalo na guys, maganda yung kanyang performance, maganda yung temperatures niya, hindi siya nag-overheat. So dun pa lang masasatisfy ka na. Dagdag nyo pa dito yung kanyang 5,000 mAh na battery capacity with 33 watts of fast charging. Pero kagaya nga ng mga napag-usapan natin kanina, may mga pros and cons din katulad na lang ng gyroscope, yung wala siyang stabilizer, but still, solid contender to for an entry-level smartphone. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Comment down below.